So, karon continue ta. Okay, we will go with the sign motivation, internal. Okay, so natin sila nasa diagram, pupili sila sa ilang engine o sa ilang propeller. Hindi sila basta-basta wimo. And then, what I care, anak, kaya ako sa barko, ito na ako. No. So, what I problema sabi lang siya na. Okay, next, we'll go with the light propeller curve and engine layout curve. So, na-deliver power sa imong makina na ay RPM. So, pila dapat ang imong optimum RPM, optimum kilowatt based sa engine layout curve and light propeller curve. Pero, hindi na lang problema kaya setting naman sa barko ang atong speed. So, ari siya sa atong so, atong topic is design innovations naman. So, ari sa mga innovations nila. So, dito na ito discuss sa mga layout diagram. Okay, we have here an engine load diagram. So, makita na natin ito kaning green na po na mo yung recommended operation sa atong engine. So, okay pa yung load na. More than that is medyo bukat na sa makina or heavy operation can orange, lagpas na sa green. So, bukat na siya. Or kaning red. Short term, kaya na siya sa makina pero panandalian na. Okay, hindi pang matagalan. So, always, na dapat na sa green. And then, napod tayo blue, available at sea trial. So, kanina, ginatesting ng ang makina, 100% na speed rate, lagpasan siya, 105 to green. And then, palagpasan pa siya 105, testing lang ka na back-on build ang imong barko. So, tawag na sea trial. Testing kung makina sagad, sobra pa sa kaya niya. Kung anto asa po ito niya kaya. So, maling blue. Pero kung nagbiyahe na tayo, i-stay tayo makina ha. Green lang tayo, green. Okay, let's test your abilities. Kung kaya ninyo kung i-promote mo karon as an engineer. Okay. And then ang question number 1 before sa promotion. Okay, what will you do if your engine will go beyond the green area? So either orange or red. Kung sa'yo mong buhaton. Ibig sabihin, yung makina mo pala is medyo overloaded na siya. Ano yung gagawin mo? Decrease the load, sir. Decrease the load. So ano ba yung mangyayari pag decrease natin load? Bababa din yung speed. Diba? And then may tendency tayo na ma-delay, i-delay natin. So di siya possible kasi magbawasan tayo ng kita doon. Okay, another option. Sa inyong buhaton, kung nag-overload ng makina. Sir, mga necessary na po, sir. Ha? Itanggal ang mga necessary ng mga load. Tanggalin ang necessary load. Ano ba yung load sa makina? Puwan. Tanggalin ang proportion. Alam mo yun, kung may necessary load ng makina, kaya ang focus niya is ang proportion. Sa generator, tanggalin. Okay, what if hindi tayo gumagamit na sa generator, overload pa rin? What's next? Aray. Kasi normal naman talaga sa barko, maraming barko na walang shock generator talaga. So yung main engine nila is for propulsion na talaga. Gamit ang daghan na itong charger. Gamit ang daghan na itong charger. Ano ito? Para masipirate ang excess. Gears yan nga. Okay, usual sa ating mga two-stroke engines nakarekta sa propeller. Wala sila yung Unless lang kung tanto kang four-stroke. Stroke. Pag-gear ko siya. Kung charger sa atin. Yung mabilis kasi yung Gamit ang charger na tulo. Hindi ko no. Ganun daw ang one, sir, ang turbocharger, sir. Ganun. So mag-order pa ka. Para sa mga magot. And then, by the way, hindi tayo manufacturer na pwede itong baguhin yung design ng isang makina. Okay?
Pwede ba? Mag-low engine. Maghinay ang langan. Kaya kan mag-exhaust ng deliver sa kailangan niyang turbocharger. Kailangan turbocharger kailangan mag-create or share para mag-power dito sa combustion sa masiperate ang exhaust. Masiperate ang exhaust. So gamay ko lang air na ma-produce sa exhaust. Masiperate mo. So mag-hinay ang combustion. Masiperate yun. Kaya mag-turbocharger. Hindi ang energy na ang mugaw sa exhaust kasi ito rin. Wala problema sa mga parts. Select mo na, okay na. Pero, overloaded. Ano kaya yung possible na other option na pwede mo gawin? Carry o mga Share the load? Ano yung share the load? Pwede yung shock generator. Kukuha ka ng PTI mo. bawit take in. Kaso, ang disadvantage na is more fuel consumption. Kasi kailangan mo ng extra generator para tulungan yung makina mo. So, usual sa inyong mga gigon ang idea is more or less band-aid lang siya. First aid lang. Hindi talaga siya yung pang-cure sa disease. Diba? Kita ng doktor sa engine room, sa makina ng barko. So as doctor, are we going to just give them maintenance? Dagdag lang ng pabigat lang sa one? Sa inyong pasyente. The maintenance lang na to. More on maintenance naman ito atong i-suggest. Doon na siya pang ayuhay yun, di ba? Ang pangalawa. Maintenance na siya. Dagdag sa bayan ng iguang ito. Ano tayo? Okay, think outside the box. Saan ang makina po sa sir? Focus mo ng makina, overload mo na. Overload man. Overload ang Bawal lang iba na yun. ikot din overload ba is kanang murag na bumbong ng may ba. Okay, as Kung magamit ka mga generator, request na tawag ka. Ano man? Your hull is full of shit na. Amo ay nasa the box, outside the ship lang eh. Okay, so anong problema sa makina? Dili lang sa makina na ang problema. Pagka-apekto ko na siyempre ang iyang gialsa. Kung sa may nagpabuklat sa makina, siyempre ang barko. So pwede siya ang barko nimo, ang hull nimo is punong sisig. Pwede siya ang propeller nimo puno ng fittings. So di na kayo efficient ang iyang ikot. Or ang weather, basta ng bagyo. Or ang dagat pasugat. Diba? Or ang hangin pasugat nimo. So overload. Okay? So kung weather na, sige na lang. Okay, wala na. Diba? Pero kung tamal, pwede tayong request sa company mo mag-buwan na kita. Hindi ka kita magbuwan. Dry dock. So usual ang dry dock is twice every 5 years. So, pwede tayong request. Wala na, drugay ka. Ikaw na itong nag-dry dock. Hindi na sila yung review. Usual ang mga question, basta i-promote ka, utang ng ilan ang mga question. Okay, what if nag-overload yung engine, ito mo atom? And then, okay ka na. Sagaran, di kita answer. Kung ako'y classmate, nag-promote siya, nagpatabang sa ako ng mag-answer sa mga question. Kaya naman ay questions na pwede i-bring home. Pansira na siya. Pero lahat po itong sa interview mismo. Dato, di na dito na ako matabangan sa interview. Pero at least sa kuwan na, matabangan na ito. Okay, so mali itong engine load. Ang purpose na niya, from the name itself, makita na ito ang load sa makina, kung okay pa ba siya, or delete na. And then, dapat lang ito yung buhaton kung overload siya. Okay, then nanay mga numbers, di lang natin natasukan sa on. Kung na naman chief engineer mo, dapat masilito mo. Second engineer, masilito na nanay. Kaya yung second engineer may kuwan topa sa main engine. And then the chief engineer, overall na yun sa tanan. Next, we'll go, okay, natin engine load diagram sa atong fixed pitch propeller.
And then, in between sa atong diagram na yung pula. Okay? Red. Na nakasulat ng BSR. Bird speed. Okay? So that is bird speed range must be passed quickly to avoid damage to the shaft due to vibration. So ang tawag na mo ani sa barko na mo is critical RPM. Okay ra ang imo RPM from 0 to 40 plus 50. Pero mula pas ka diya na ay part diya na kusog kayo ang vibration sa makina. So dapat pass nimo dapat pas-pas ra imo pag-increase speed. Di ka pwede magdugay, ay na pwede, hindi pwede rin tambay, hindi pwede. Kaya mag-uba yung makina, yung shaft or bearings. Okay? So this is the critical RPM. Dapat pas-pas ka makalapas na and then continue ta sa half ahead and then full speed ahead. Okay, so bawal kang tambay na. So duha atong kinabantayan sa atong makina. Una, we have the load. Dapat di siya mulagpas sa iyang kaya. So load limit. O bulagpas sa iyang kaya kasi matagas na exhaust temperature niya, magbuba ang parts. Or worst case na shutdown ang makina. So ginalikyan na nato. Una is ang load, ikaduha is ang critical RPM. Muna ginalikyan nato. Okay? So to prevent the load, so ang atong ginabuhat ana is nagbutang ta og load limit. So sa gobyerno na may setting dito load limit, pila imong load limit. So muabot na sa ato dito gitutok ang ihatag sa gobyerno. Di na siya mudagdag og more fuel. Okay, nakalimit naman siya. Okay, protection na siya. We have sa BSR, automatic man kung automatic imong pagsaka sa imong RPM, automatic na bulikay siya ng RPM. Pasal na niya. Pero kung naka-manual ang imong naka-manual ni siya pag-control, dito. So dapat ini mapili mo ni kurog na pas itaas mo eh. So nakasuway ko niya itong kanete ko, ipatesting ko manual pag-start sa makina. Padagan na putan ko, yung kurog naman, awa na sa kurni mo, kaya bawa na critical RPM. Pag abot ka sa critical RPM, itok mo daw kamot, uy, move na diha, ayaw diha. Okay? Marang na-amaze mo, balikurog mo kung kayo. Guba na siya sa padugayon. Itok mo daw kamot, para hindi na magdugay dito. Okay, kung tagsara mo ng visual ang kanang manual na pagkuhan, ipatesting na ko para kay bawang kadete. So, advantage o motodlo ang imong kauban. Pero di gani, wag kayo, magkakasan, sawa na lang. So, naturally, BSR is a specific artery that must be passed through quickly to prevent engine damage. Okay, pati pag-ubat ko, makina. Okay, so natadiri load limit. And then natay setting dire. So we-set nila at 93%. I-setting nila diha na naka-load limit lang imong makina kung diha. So i-set na pa daw sa gobernador. And then may bawa na kung pila na ang atong load based sa fuel pump niya. So ang nag-control sa fuel pump ang gobernador man, di ba? So putangan mo limit sa gobernador, kato rin ang pwede ihatag sa fuel pump nimo. Pero at least na tayo monitoring ba kung basta hindi, naka-load limit kang 93, pero huwag ni gana. Diba? Kaya hindi abot na diri 100. Diba? So, rikyan na nato. Nakuha lang engine load for control cage propeller. Katang po ko na. Okay, we'll go to VFD control. Okay? So, atong shaft generator, pwede siya iparallel sa atong auxiliary engine, ang auxiliary engine dito lang ako. So, pwede siya iparallel ang shaft generator, auxiliary engine, kung ang imong RPM is around 75 to 100% na. So, di siya pwede pag mababa pa yung RPM ng main engine mo. Kasi too strong man eh. Ang too strong na to, kung sa RPM sa too strong, wapod ang RPM sa imong propeller, rekta. Okay? Di para sa 4-stroke nga, kuhaan, lahi. Ang 4-stroke ay kung sa speed sa imong main engine, pwede siguro i-step up pa lang ang shaft generator. Okay? Pero ang atong propeller is maintain lang ang speed, ang pitch lang adjust. Diba? Oh, so pila ang usual speed sa atong mga 2-stroke? So around mga less than 100 naman. Pinakataas na siguro 120 RPM. Di para sa mga 4-stroke, okay, ganyan 4-stroke. 900 yung RPM.
And then step up gamay sa atong shaft generator, may 1,200. Pero dire 900 po ni RPM. Or gamitan mo yan yung reduction key. Pero atong gina-control lang, isang pitch lang yan. Kung gano'n ta mag-increase or mag-decrease sa atong speed sa dagan sa atong barko. Pero dire is lahi. For example, ang imong shaft generator is naka 90 RPM. Pwede ba i-synchronize ang 90 o ang 1,200 RPM na generator? Dili. Di ba? Kailangan man ang ilang frequency. Okay? So, para ma-synchronize na to, dapat, una niya requirement, dapat more than 75% or sa uban 70%. So, more than 70% ng RPM sa makina. So, sa may lang gibuhat para ma-maintain na to ma-save na to ang frequency sa atong shaft kung sa atong generator. So, yung nga nilang nagbutang sila o constant frequency. Rank constant frequency. So, unsa man yung rank constant frequency? So, gamit lang sa mga two-stroke engine. For example, ang imong RPM is 70. 70. So, like, yung imong RPM, di ba? Kung 80 siya, mausap po ni. Kung 90 ka din sa imong RPM sa main engine, mausap po ni. Which is, ang atong RPM sa main engine is dili fixed. Pero atong goal is ma-fix ka po nato ang frequency nga na-produce sa atong shaft generator. Okay? So using this range, naman constant frequency. So using the range constant frequency, maintain ka po imong frequency sa imong shaft generator bisan nag-usab-usab ang imong prime mover. So dili siya i-synchronize mo sa imong generator, dili siya mag-hunting o kana mag-usab-usab po niyang kuan ba dagan. So maintain lang sa frequency. What's the requirement para maka-synchronize yung generator? Same ha? Same what's that? Phase. Same phase? What's that? Same phase. Para now? Dapat para now sa generator kung imong generator? Ito kanina. Kanina. Ha? Sige na si Sa SES? Sige sa may mga kuhan para same face mo na lang sa kanina. same phase lang? Sa pa? Kulog tayo. Okay, frequency. Same phase sequence lang, same phase sequence. PS na lang. PS. Same phase sequence. Or same phase angle. Pwede mo na. We have frequency and we have same voltage. Hindi ka pwede mag-synchronize ang generator na 440 sa generator na 220. Di ba? So same voltage, frequency, and same... What's may frequency dapat? Okay, mag-draw tayo ng bus bar. Kaya lang tayo bus bar, no? Yes, sir. Saan ang bus bar? Mag-dance po. Okay, so tanan kuryente pa doon sa bus bar. And then ang bus bar, ang connect sa dito sa mga consumer. Diba? Okay, for example, sana ka niya, mana itong bus bar. Then naka-connect diha ang atong Engine 1. generator. Engine na lang. Naka-connect. Karon ang shaft generator, ato ni siyang i-connect pod sa atong so mag-synchronize ta karon shaft generator. Diba? So dapat before ka mo synchronize, dapat same voltage. And then same phase sequence na, same phase sequence. Or same phase angle. Ano na? Dapat para sa naon. Nana. Mana? Sige, nana ka. Nana ka. Okay. So 0 degrees, 90 degrees. Positive, 90 degrees, negative. Okay, ang alternating current, di ba, ano na? Okay, alternating. So, one to siya sa babaw, one to siya sa bus. And then, continuous na. Di ba? Okay, so mo ang, for example, ang atong phase, angle, or sequence sa atong DG, running generator. Okay? Pero, restart na ito ang shaft generator. Huwag man takibaw nga dapat dili kita mo connect no. So usual siguro start mo di ba kita utak ba ko sa iyang angle no. So butang na to mo ni ang angle.
Okay. So asa man dira ang same phase sequence? Okay? So ang same phase sequence na to is dapat pareha siya o dapat sabay sila pag nag-synchronize sila. So kailan sila magsasabay? Pag saka mo connect siya diha. Nandito yung ating same phase sequence. Para pagkuhan sa running, mo-connect na ning pula, ang sub-generator, ang pula, musabay na po siya diha. So sabay na ang blue po, mawala ni. After synchronization. Okay? Unsa na to pakibaw kung na nata diha? Muna po ilaing problema. So mo rin disadvantage karon. Ganun man. Kani nga topic is sa inyong electro. Dapat dito pala nakasuway mo synchronization. Dapat sa Oxma pala nakagamit mo purifier, nakagamit mo sa pa ng mga equipment to fish water generator sa simulator. Pero naitabo karon is makagamit mo simulator sa ako ra nga subject. Ang ending, ako pa nung ng muscle kay magsugod pa ko familiarization, muli ang simulator, is i-familiarize sa tanang system, wala ta mag-start sa makina. Imbes ang ato ang goal is dito na ta-start sa makina. Kaya nga naman, wa may laing subject nga nag-unit sa simulator. Yung ning gamit sa simulator. Ako naman. Kaya kalisod, pakpakan, lipay mo. Pero sige na lang, for the sake of your knowledge na lang. Adik, diba man si mamay kas mga simulator? Okay, so kung saan ito pagkibaw Loaded lang kung lang. sequence out, Loaded lang. kung saan ito pagkibaw kung sa phase sequence sa atong i-connect na generator. So naatay gitawag na synchroscope. Grabe na po, kailan ang pagmahali na. Synchroscope. Okay, ito synchroscope, ito murag na yung pula. So, version ka na, version Guerrero. Punta na ito, mali ang pinaka-sintro, 12 o'clock. Yeah? So, kano sa aman ta mo synchronize? Kano sa aman ta? Hindi abot nila, kano sa aman ta mo pindot? 12. Oh. Ha? 12 o'clock? Before 11. Before gone. 11. 11. Before sa Anong before man? May delay sir. May delay. Okay, asa man ang delay? Inyong kamot, slow hands mo. Kasi ito naman, may player sir. Sa pag-send signal, sir. So wala sa tao ang kwan, ang delay. Asa man sila ang delay? Sa pag-send signal, sir. Sa pag-send sa signal. Sa? Pag-send sa signal. Pag-send sa signal, pag pindot ni mo, nakapaspas sa kuryente, uy. Signal nakapaspas ka ng signal, uy. Bro, ba ka na? Pindutan ng switch dali, yung gusto na yun. nasa kan. Memorize na ni sir. Ha? So, mahulong siya ka dahil, i-delete ko kamay. Continuous mo na, ako na i-delete. Ha? Pagkada busbar. Ang busbar is ako ra na nga murag wire. Nga way balot. Dako ra kay na nga metal. Wala man ay nagbiyo ka. Nay mo sud kurente, sud ra po. Oh. I-off nimo, kan wa kurente. O delete da. Sabi. Tumi for 12 o'clock. Okay, una, i-connect